Gabi na ho, maggagabi na. Kaya tayo nagsindi na ng konting ilaw para sa ating kubo dahil mamaya sobrang dilim dito. So kailangan na nating mag-ready. Yung mga itong kubo na ito ay powered by solar. Pati yung aking electric fan ay solar po ito. Naka-solar din siya. Yan. Pero malakas ang electric fan. Mamaya ako gagamitin niya pero bihira man magamit dahil sobrang lamig dito. Okay. So far, malamig-lamig na, okay na. So bukas, yung bakod na lang ang tatapusin namin. Okay na. Karoon na kami ng nagawa na namin yung ibang tasking. Konting linis na lang. Actually, hindi konti pala. Malaking linisan pa. Malaking area. Kasi halos tumba ho lahat eh. Huwag nakikita nyo yung palibot. Oh. Halos tumba lahat. So, that's 2,000 square meters to be exact. Pero ang inoccupy ko is 500 lang. Dahil yung kabilang 500 ay kay Mr. Gulapa. At yung another 1,000 square meter naman ay kay Nelson Ventura. Ito lang yung sa akin, itong 500. Pero ino-oversight ko din lahat para maging okay. Hindi biro-biro. Maintaining a farm, hindi ganun kadali, hindi ganun ka-easy. Kala nung iba pag nag-maintain ka ng farm ay ganun lang. Well, it's the other way around. Yan. Magpatayo ka lang ng isang ganyan, medyo drugamulsa mo dyan. Kasi hindi ako nabili ng kubo eh, nagagawa ko talaga. Siguro itong isang kubo na ito, siguro gumastos ako ng mga 70 rito, to be exact. Mga 70,000. Ito namang kubo na isa, ito medyo dilapidated na ito. Ito gumastos ako ng mga 40,000 ito. 40,000. That was 2019. Kasi itong lugar na ito ay ako ang unang-una nakarating sa lugar na ito. Wala bang any dito, wala pa yung mga bahay na yan. Ayan, wala yung bahay ng doktora, wala pa yan. At yun, wala pa yun. So basically, ako yung kauna-unahan talagang nakarating dito. Aside from the locals, siyempre. At saka ako din yung kauna-unahang tagalabas na natulog dito sa area na to. And even the locals, they don't sleep in this particular area. Dahil dito, pagkabagat ng dilim, ay talaga namang sobrang dilim. At sobrang lamig. First night ko rito, talagang umulan at humangin ng sobrang lakas. So, very unwelcoming yung nangyari sa akin dito on my first night. But it's add to my experience in wild. Kaya okay din naman. Dahil sanay naman akong mamundok, sanay naman akong matulog ng tent lang. So nabigyan ako ng pagkakataong magkaroon ng sarili kong tent, kubo, which is yung iba. Pinapost ko sa social media na sana ganitong buhay ko, sana dito ako nakatira. Do it boy, do it. Hindi yung puro kayo mga lang, pa social media lang. Kaya masarap talaga manirahan sa kubo, kaya lang marami kang isa-sacrifice. Number one, yung comfort mo. Sa kubo, back to basic ka. Walang aircon, walang TV. Katulad ng lugar ko na ito, walang tubig, wala ring kuryente. That's the reason why kung bakit hindi ako makapag-invite dito sa lugar na ito. So kahit yung mga friends ko, yung iba medyo na sa akin dahil hindi ko sila invite dito. Minsan naman nagsasabi sila na gusto nila pumunta rito, but
Sa totoo lang ay ang hirap po ng tubig dito. Nagpagawa ko ng CR, ayun, banda roon, pagawa ko ng CR. Iniigiban ho yan, bali 30 pesos isang drum. So okay naman. Ngayon, marami ng tao dito. May doktora, may lawyer, sari-sari na tao, mayroon na rin kalsada. Tapos itong lugar namin actually wala bang kalsada. Nahuli kami, ewan kung anong nangyari. Pero yung sa kabila, medyo tabi sila ng kalsada, medyo mahal sila ng konti, mahal yung per square meter nila. Siguro umabot ako dun ng dati nung 2019. Siguro ang mga per square meter doon ay let's say mga 900 to 1,000. Katabi ng kalsada, cash yun. Cash. Dito naman sa lugar namin, medyo malayo sa kalsada, maglalakad ka ng siguro mga 2 minutes from the main road. Nakuha ko tong lupa namin, 700 per square meter. Originally, this is 3,000 square meters. Kaya lang, naipit yung may-ari. Hindi niya akalain na nakapagbenta siya ng 2,000 square meter na wala na pala sa lupa. 1,000 lang pala natitira sa kanya. So, nakiusap, nagmakaawa na kung pwedeng 2,000 lang bilhin ko at ibabalik niya sa akin yung kung ano man yung excess ng aking babayaran. Tapos nakuha namin to hulugan. So, hindi ko na talaga ito pinakawalan. Nakuha ko na siya ng hulugan. Monthly, walang down payment. Actually, nagbigay lang ako rito ng mga, I guess, ang dinamon ko lang dito, 100,000. Pero ang hinihingi lang sa akin na may-ari talaga, kahit 50,000 lang. Tapos, ang nangyari, monthly, nag-divide kami ni Mr. Gulaba at saka ni Mr. Ventura. Dinivide namin into 3, yung 2,000, yung 3,000 square meter actually, dinivide namin yon. Pero yung kanilang hulog ay based din kung ilang square meters yung kanila. So hindi sila kasama rin. So kung 1,500 sa akin, iba naman yung hulog ko, ibang amount. Iba naman yung hulog ni Mr. Gulaba, iba rin yung hulog ni Mr. Ventura. But all in all, kino-consolidate namin, yun ang hinuhulog namin doon sa may-ari. Monthly. Kaya lang, ang medyo naging dilemma ko lang sa may-ari dahil dumating nga yung pandemic. So, inagad-agad niya ako. Kakukuha lang, kahuhulog ko lang. After 2 days, eto na naman, tatawag. At kailangan ng pera, wala nang makain, ganito, ganyan. Yung mga kasama ko naman, hindi ko ma-oblige na magulog din na ganong sistema dahil syempre, ang usapan talaga is monthly. Pero all is well, okay naman. Okay naman. Naka-harvest na rin kami ng marami rito. Lansones, star apple, papaya. Nakapagtanim na rin ako dito. Okay naman. Yan, yung mga bulabundukin yan yung mga sumasangga sa bagyo. Actually, palibot din kami ng bundok. Kaya lang, ang kagandahan lang sa area na to, malayo yung bundok. Hindi yung talagang paanang ka ng bundok. Prone ka sa landslide. So, that's it. Until next time, folks. Thank you.